Hello mga ka-fam! Hi! It's me, Mami Jolie, ang mother na gustong maging teacher. Mga ka-fam, meron lang akong sasabihin. Kasi meron akong nabasa nung nakaraang araw tungkol sa isang tatay na pumunta sa store ng mga cellphone. Tapos, yung kanyang anak nagalit, parang nagtampo sa kanya dahil gusto nga magpabili ng iPhone. Itong si tatay niya, pumunta mag-isa sa store. Tapos dala-dala ay 10K lang. Tinanong nung tindera kung anong gustong bilhin. Tapos ang sabi nung tatay ay naghahanap siya ng iPhone. Kung magkano daw ba yun, ganito ganyan. Saan daw yun mabibili. Sabi naman nung tindera, wala daw siyang ganun na tinda. Pero meron siya mga Android phone. Sabi nung tatay, ang budget ko lang ay 10K. Sabi niya, naku tay, nasa mga 15K yata ang pinakang murang iPhone ngayon. Tapos sabi niya, sino bang nagpapabili? Ang sabi naman ng tatay, yung anak daw niya. Bakit daw hindi daw sumama? Ayun, sinabi daw ng tatay na dapat bibili sila magkasama. Pero nagtampo, hindi sumama dahil nga gusto ay iPhone ay ipabibili. Alam niyo ba mga kabataan ngayon, iba na sila ngayon. Dati-dati naman wala naman talaga yung cellphone. Dati nung mga bata pa lang kami, masaya na kami, nakapanguha kami ng bayaba sa agubatan. Nakakain kami ng mga nalaglag na mga mangga. Nakakapaglaro sa mga kapitbahay na bata. Napakasimple lang ng buhay noon. Ngayon, napaka-demanding na ng mga kabataan ngayon, no? Huwag naman sana ganon, mga bata. Lalo pa, yung tatay niya, isang parang driver or tricycle driver, parang ganon. Inipon lang daw yun ng papa niya, yung 10K na yun. Pwede naman tayo humingi sa mga magulang natin, pero sana man lang, no? Titingnan din natin yung kapasidad nila, kung kaya ba talaga nilang ibigay yung gusto natin. Kasi may mga panahon na gipit din sila, tapos hindi nila kayang ibigay yung gusto natin. Ngayon mga kabataan, ngayon iba na. Kung baga, kapag ang gusto, ibibigay. Hindi ganon. Dapat maawa naman kayo sa mga magulang nyo. Ako, bilang isang magulang, tinuruan ko yung mga anak ko, maliliit pa lang yan sila. Kapag pumupunta kami sa mall, nagtuturo yung mga yan, nagtuturo, Mami, gusto ko ng ganyan, Mami, gusto ko ng ganito. Tapos, kinakausap ko sila. Sometimes, binibilhan ko sila, sometimes, hindi. Hindi sa lahat kasi ng pagkakataon, meron tayong pera. Hindi sa lahat ng panahon, meron tayo, di ba? So, hindi din natin dapat ipakita sa mga anak natin na lagi tayong meron. Minsan ipakita din natin sa kanila na meron din pagkakataon na wala tayo. So, ang ginagawa ko, kapag alam ko naman na halimbawa, hihingi sila ng laruan, kapag ganun, Mami, gusto ko ng ganyan. Alam ko naman na meron pa silang laruan, tapos saglit lang naman nila laruin yan. Sa susunod na araw, hindi na. So, kinakausap ko sila, anak, bibili na lang tayo ng ganito ha, ganito, ganyan. Ipapaunawa sa kanila. Ganun ang ginagawa ko, pinapaunawa ko sa kanila. Dahil may mga panahon kasi na wala tayo. Hindi kasi natin hawak ang panahon. Merong panahon na meron tayong pera, meron namang panahon na wala tayo. So, yung bata na yon na nag-demand sa papa niya ng iPhone, hey, mag-aral ka muna, magtapos ka ng pag-aaral, maghanap ka ng trabahong maganda para makuha mo ang gusto mo. Hindi yung kaawa na nga yung magulang mo, magdadagdag ka pa nga ng problema, idadaan mo pa sa pagtatampo, tampo, ganyan-ganyan. Huwag ganun ha, mga kabataan. Huwag na huwag ganun.
titingnan natin yung kapasidad ng mga magulang natin. Naawa ko dun sa tatay kasi nga sa sobrang mahal din siguro niya yung kanyang anak, gumagawa din siya ng paraan para mapasaya niya yung anak niya. Pero sana naman, mga anak, matuto din tayong tumingin sa kapasidad ng mga magulang natin. At saka, matuto din tayong tumingin ng ano ba, yung sa, wag na yung gaya-gaya. Hindi naman kasi contest ang buhay. Kung halimbawa, kasi daw ang sabi, yung mga kaklase daw niya, nung batang yon naka-iPhone, siya lang hindi. Hindi naman kailangang pare-parehas. Ha? Balang araw, makukuha mo rin yung gusto mo, lalo na kapag mag-aaral ka ng mabuti. O, sa mga magulang na merong mga anak dyan na ganyan ang ugali, isa lang ang may papayo ko dyan. Kausapin nyo lang sila ng maayos, ipaunawa nyo lang sa kanila kung ano ba ang mas mahalaga sa panahong ito, lalo na taghirap ngayon. Nandito tayo sa krisis na panahon. So, yun lang, sana may natutunan kayo. Ito nga pala si Mami Jolie, nagpapaalala. Ingat and God bless mga ka-fam. Bye!